So, salamat sa pag-like ng channel ko na ito at sana makapagbigay ng aral o may mapupulot tayong aral sa ating topic ngayon. So, ang pag-usapan natin ngayon ay ang teachers in the Philippines can expect a range of benefits in 2025 including salary increase, allowances, and expanded healthcare coverage. So, ito yung mga teachers benefits ngayong 2025. So, ang pag-usapan natin dito ay yung salary increase, no? So, malaking pasalamat ko dahil simula nung pumasok ako sa pagtuturo, napasali ako doon sa kada taon mayroong salary increase. Yung una kong sahod, 23,000, mabot ng 25,000, mabot ng 27, ngayon ay 30,000 na po ang sahod. So, next year, may increase na naman siya. Kasi may tranche yun siya. So, parang second tranche na naman ngayon. Next year, third tranche, then fourth tranche. O, mayroon din yung mga step increment. So, may mga kaguro, marami ang mga benefits na nakukuha tayo. Pero marami pa rin ang nagreklamo dahil sa hindi pa daw ito sapat para matukunan yung pangailangan natin. So, siguro, para sa opinion ko lang, no, marami ang nagreklamo, lalo na pag teacher 1 pa lang, kaya medyo mataas na rin sa profession kasi siguro lumalaki na rin yung mga gastusin. Kaya marami ng pag-gastusan. Pag marami kang anak, siyempre medyo malaki-laki na rin yung gastusin mo, kaya kailangan na medyo mataas na sahod. Pero ano nga, kailangan din natin magkaroon ng another source of income pa. Pero kung makapokus ka talaga sa pagtuturo, hindi magpapromote ka, mag-PSDS ka na lang para malaki yung income mo. Pero dito kaguro ang pag-usapan na natin ang teachers benefits in the Philippines in the year 2025. So ano ba yung expectation natin sa ating sahod ngayon? So yan ay ilan lamang sa ating mga pag-uusapan. Salary and allowances. So yan yung isa sa mga gustong-gusto talaga natin pag-usapan kung magkano yung salary increase natin at saka mga allowances natin. So, teachers employed by the Department of Education, DepEd, will receive a personnel economic relief allowance of 2,000 per month. So, yan yung binibigay mga kaguro, no? Lalo na sa mga baguhan o nakahangad na maging guro o gusto maging guro pagdating ng panahon. So, mayroong 2,000 per month na binibigay. Additional yan doon sa salary natin. Yan ang tinatawag namin na pera. Personnel Economic Relief Allowance. 2,000 pesos yan. Halimbawa, nagsasahod ka ng 30,000 plus 2,000, that is 32,000 pesos ang magiging sahod mo. So, they will also be eligible for major bonus equivalent to 1 month basic pay on May 15. So, may matatanggap tayo na major, equivalent din siya sa 1 month basic salary. Then, year-end bonus, 1 month basic pay on November 15. So, yan yung mga natin na kaguro. So, ang iba nito, yung tinatawag naman ng iba to, kinukumpara nila doon sa mga empleyado na yung sa mga private sector na tinatawag nila na 13 month o kaya yung isa naman ay 14 month. May nakausap ako dati nung naging security guard pa ako sa bangko sa BDO na mayroon na silang 13 month at saka 14 month pay. So, masaya. Sabi ko, okay. So, ganoon dito sa teachers, sa mga guro ay tinatawag itong major bonus at saka year-end
bonus sa buwan po yan ng Mayo at saka sa November 15. So, minsan parang nade-delay yata o talagang ano ba talaga, so nakakalimutan ko na, pero ayan po yung pinaka na talaga date, no? So, next naman dito ay yung additional teachers. Additionally, teachers will receive a cash gift of 5,000 in November and productive enhancement incentive PI of 5,000 on December 15. So, and a loyalty cash incentive of 1,000 every year. So, yan po, may matatanggap tayo sa buwan ng November at saka sa buwan naman ng December 15. Then, mayroon tayong 1,000 na loyalty cash incentives. Ito yata yung, yung pagdating mo ng 10 taon, may matatanggap kang 10,000 pesos bilang yung loyalty cash incentives. So, parang ganun siguro. Pero mayroon din namang natatanggap na na 1,000 pag yun siya, yung teacher's month siguro yun. So, tingnan natin kung saan ba yun dito. May babanggit lang din naman yun mamaya. Next naman dito yung healthcare benefits. So, public school teachers will benefit from expanded healthcare benefits starting in fiscal year 2025. So, medyo maganda-ganda to No, this includes 7,000 medical allowance. So, mayroon 7,000 para sa healthcare o kaya medical allowance. So, okay. Thank you naman kung gano'n, no? So, which is significant increase from 500 medical examination allowance provided in 2020. So, yun, tumaas daw siya. No? So, this allowance is designed to help cover the cost of health maintenance organization, its MO benefits. So, medyo magandang balita to. Kailan kaya yan ma-receive? Anong buwan ba yun? So, parang hindi naman banggit. Basta, karoon siya ng 7,000 medical allowance. It's significant increase from 500 medical examination allowance provided in 2020. So, 2020 plus 2025 na ngayon. So, yan. So, hintayin natin. Kung kailan yan matanggap, siguro by month of July siguro yan. Basta pag-start ng klase, maya yan magkakaroon na ng request yan na magkaroon ng healthcare. So, other benefits. Now, teachers are also eligible for a special hardship allowance, yung tinatawag natin na SHA or SHA, which cannot exceed 25% of their annual basic salary. So, they can also receive honoraria for teaching overload up to a maximum of 25% of their annual basic salary. So, itong siya ay qualified po yung school namin dyan, kaya nagkakaroon kami ng siya niyan. May natatanggap kami na hardship before the end of the year. Ganyan, natatanggap yan namin. So, ito namang honoraria for teaching overload up to maximum 25% for their annual basic salary. Ito yung kaguro, isa sa mga naireklamo ko to, pero parang binaliwala lang naman ng school aids namin to. Kasi that time po talagang overload talaga ako. No? So, talagang overload talaga ako. Pinakonvert ko nga yung number of hours ko per week. No? Sabi ng teacher namin na umabot nga raw ako ng overload daw ako ng 4 hours yata yun every week. Ganun yun. Kaya nagreklamo ako sa namin, sa college namin, tapos ang sabi lang naman niya na hindi daw. Alam ko na overload ako, may dalawang subject. Kasi may na-transfer nga yun, wala namang kapalit, may na-transfer. So, ganun. Pero parang binaliwala ko na lang din yun.
at masakit sa loob ko yung pagiging overload na yun. Kasi nga, sabi nila, kulang daw sa teachers, gano'n. Pero, hindi pa raw dumating yung teacher. So, 1 year talaga yun mga kapuro ang nangyari na na-overload ako ng 2 subject. So, minsan pagod na ako. So, binibigyan ko na lang ng ano yung mga bata. Binibigyan ko na lang ng mga activity. Kasi, paos na tayo mag-discuss na activity na lang doon. Binabanat na lang natin sa activity para medyo makarelax din tayo. So, diniskartehan ko na lang ng ganun, pero yun pa rin. Hindi naman pinapabayaan yung pagtuturo kasi nagbibigay naman tayo ng mga activity. Pero masakit isipin na walang bayad yun sa loob ng 1 taon. Normal lang yung pay ko. Hindi man lang inayos ng college para sana magkaroon naman tayo ng additional benefits. Tuwa din sana tayo nun. Kaso nga lang na maliwanag, so sayang din yung 1 taon na yun. Baka naman sabihin bago pa, yung panay na reklamo. So, minsan nga kasi siguro, mas okay din yung umiiral din yung puso natin kaysa puro na lang income. Pero dapat, ibigay sana kung ano yung nararapat. So, furthermore, teachers receive representation, allowance, and transportation allowance rata ranging from 5,000 to 14,000 depending on their position. They also receive step increment based on their salary grade table. So, ito mga kaguro, hindi ko pa ito na-experience itong rata, no? So, hindi pa ito dumating sa amin kasi 2025 pa ngayon. 2025, March. So, sana ma-actionan to at mabigyan pansin kasi baka yung iba nito nakaklaim na, yung iba naman hindi pa. Pero March pa naman, 3 buwan pa lang naman, hindi. Tingnan lang din natin, baka talaga ibibigay din naman to. So, talaga ibibigay din naman yan kasi nakandyan na nga yan sa mga allowances, sa salary grade allowances, increase ng mga teachers. So, teaching aid allowance. So, teachers in the alternative learning system or ALS receive transportation allowance of 3,000 per month and a teaching aid allowance of 10,000 per year. Okay yan, para yan sa mga ALS teacher. No? All teachers will receive cash allowance of 10,000 for 2025 to cover expenses for chalk, internet, and communication and teaching materials. So, maganda to dito. So, all teachers na dito sinabi no, na all teachers will receive cash allowance of 10,000 for 2025 to cover expenses for chalk, allowance, internet, and communication, and teaching materials. So, sana natanggap na natin yan. So, ngayon na yan, 2025. Iwan ko lang din kung anong buwan yan. So, before naman siguro mag-start ang klase, or sa katapusan ba, magtatanggap na yan. So, hindi dito nabanggit sa research natin kung anong buwan. So, other benefits mga kaguro. So, ang dami talagang benefits na pa, isa kang guro, kaya nga, turo na kayo. Kumuha na kayo ng teaching profession. So, teachers also receive a medical allowances of 7,000. Clothing allowance of 7,000 in April. Or teachers incentives of 1,000. Medical allowance, clothing allowance, no, mayroon tayo dyan. Then, World Teachers Day incentives, 1,000. Ito sa mga nabanggit ko kanina sa buwan ng October. At saka, mayroon din tayong SRI, no, Service Recognition Incentives, no, SRI. 15,000 yan sa buwan ng November. So, nakatanggap na ako yun, mga 2 beses na yata, 3 beses na rin ako nakatanggap ng ganyan, no? 3 na din yata, no?
kasi mag-apat na taon na tayo. Sibling ganun. So, parang, so medyo laki-laki na yung nakaraang buwan yata yun. So, ano performance bonus, PBB, parang nakatanggap na rin tayo ng ganyan no, for 8.70% of their basic salary. No? So, yan, may enjoy natin yan, may matatanggap tayong mga ganyan ng mga allowances. So, maraming salamat at nabigyan pansin na rin ng ating gobyerno yan, yung mga ano yan, kasi nga panay-reklamo yung mga teacher na yan, pero salamat din tayo dahil may nagreklamo at naka-benefits din naman tayo. So, these benefits are intended to support teachers' health, well-being, and professional development, ensuring they have the resources they need to provide quality education for Filipino students. So, talaga naman na binibigyan na ng pansin yung ating mga guro o tayo mga kaguro para naman mag-provide natin yung quality educations para sa ating mga estudyante. So, minsan na nakapagbigay na rin tayo ng mga pamanong salita sa mga estudyante na yan dahil naman ay talagang pwedeng mga matatalino o mature naman. Pero salamat din tayo na binibigyan pansin nila na kailangan na ituro na yung values education. At saka may values education naman talaga, no? Mayroon naman tayong ASP. So lang parang nababaliwala na ng na may misinterpret na. Pero nung nagtuturo ako ng ASP, talagang kinikilabutan ako doon dahil pati ako namomotivate naman sa mga sinasabi ko. So doon na parang napipil ko na nga na isa na tayong butihing guro. So guys, mga kaguro, curious muna tayo mga kaguro ha, yung mga pictures na ginamit dito, hindi talaga mga pictures natin, kundi nakuha lang din natin sa mga internet para masihan at saka makadagdag motivation. So, ang mga internet na to, mga pictures na dito na ginagamit ay talagang bilang pa rin sa tunay na may-ari. So, maraming salamat at nakikigamit lang tayo bilang na motivation para sa ating pag-aaral. So, salamat mga kaguro at tinapos mo yung video na to at sana may nakuha tayong kaalaman o kaya mga idea sa ating mga pagtuturo na ginagawa. So, don't forget to subscribe mga kaguro at share naman din sa mga kapwa natin guro nang sa ganun ay magkaroon din ng kaliwanagan ang bawat isa sa atin. So, maraming salamat po kaguro at nangarap po tayong maging isang guro. No? So, maraming salamat po. God bless po. Thank you po.